Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinaka-latest nating update sa bagyo na ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ngayong araw ng Sabado, April 18, 2026. Sa kasalukuyan nga po ang bagyo na ating minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay bahagya pa nga po itong humina na kung saan taglay na nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 130 km per hour. Samantalang may pagbugso na umaabot naman sa 160 km per hour at may huling namataan sa layong 2,500 east of extreme northern Luzon. Samantalang kumikilos naman ito pahilagang silangan sa bilis na 15 km per hour na kung saan nakatawid na nga po ito ng Sumusun Village dito po sa may Mariana Islands. Kung saan inaasahan pa natin na mas lalayo pa ito sa mga susunod na mga oras. Samantala, bukod dito sa may bagyo na ating monitor na may international name na Sinlaco, mayroon pa rin po tayong low pressure area na minomonitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa may silangang bahagi ng Mindanao, na kung saan kapansin-pansin nga po ang mga sirkulasyon nito na siyang nagdudulot din ng mga local thunderstorm dito sa may eastern na Mindanao, na kung saan pinaghahanda po natin ang ating mga kababayan sa posibleng paglakas nitong low pressure area na ating minomonitor. Dahil sa buwan ng April ay mayroon po tayong mga inaasahan na tumatawid dito sa may silangang bahagi ng Visayas patungo dito sa may Mimaropa Islands at Palawan, na kung saan posible nga pong tumatawid ang mga nabubuong bagyo ngayong buwan ng April. So meron din tayong senaryo sa base po yan sa climatological track sa buwan ng April. At pangalawang senaryo natin ay may mga lumilihis ng ating bansa. So dalawa po ang ating senaryo, may lumilihis at may tumatawid ng ating bansa. Kaya naman po pinag-iingat po natin ng ating mga kababayan at pinaghahanda sa posibleng paglakas at magiging epekto nito sa ating bansa kung ito nga po ay lumakas. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa loob ng ating bansa o sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, sa kasalukuyan nga po patuloy pa rin ang pag-iral ng Ridge of High Pressure Area, na kung saan dahil sa pag-iral nitong high pressure area ay makakaranas tayo ng maliwalas na panahon, lalong-lalo na dito sa may Luzon, na kung saan mababa ang tsansa ng mga pag-ulan sa area ng Ilocos Norte, Apayao, Cagayan Valley Region, Batanes, Abra, Kalinga, Isabela, Ilocos Sur, Nueva Ecija, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Cavite, Metro Manila including Bicol Region at Mimaropa ay makakaranas ng maliwalas na panahon at mataas ang tsansa ng mga localized thunderstorm dito sa area ng Bicol Region pagsapit ng hapon at gabi. Kaya naman dahil sa init pa rin po ang ating inaasang agwat ng temperatura, ay inaasahan po natin na magiging maalinsangan pa rin ang panahon ng ating inaasahan. Kaya naman ugaliin pa rin po uminom ng maraming tubig upang po maging hydrated ang ating mga pangangatawan. Samantala para naman sa maging agwat ng temperatura dito sa may Legazpi, may inaasahan po tayong agwat ng temperatura na umabot sa 23 hanggang 33 degrees Celsius. Samantalang dito sa may Tuguegarao, mainit pa rin po ang ating inaasahan, na kung saan inaasahan po natin na makakaranas ng 22 hanggang 37 degrees Celsius, na kung saan ay mapanganib po sa ating kalusugan itong taas ng init ng temperatura or sa degrees. Samantala dito naman sa may Tagaytay 22 hanggang 32 degrees Celsius, Metro Manila 22 hanggang 34 degrees Celsius, Baguio 16 hanggang 25 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Lawag 23 hanggang 32 degrees Celsius ang ating inaasang agwat ng temperatura. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, dito po sa Palawan inaasahan po natin ng makakaranas ng maliwalas na panahon sa umaga na bagyang sinasamahan ng maulap na papurin.
Dahil po yan sa mga localized thunderstorm na ating inaasahan ngayong umaga hanggang hapon. At para naman sa maging agwat ng temperatura dito sa may Puerto Princesa, may inaasahan po tayong temperatura na umabot sa 24 hanggang 34 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Calayan Islands, 27 hanggang 33 degrees Celsius ang ating inaasahang agwat ng temperatura. Samantalang dito naman sa may Visayas, inaasahan po natin agwat ng temperatura na umabot sa 27 hanggang 34 degrees Celsius dito sa may Tacloban. Samantalang dito naman sa may Cebu, 25 hanggang 31 degrees Celsius. Iloilo, 22 hanggang 33 degrees Celsius. Na kung saan mayroong maliwalas na panahon ngayong umaga at pagsapit ng hapon at gabi, maging alerto lang po sa mga localized thunderstorm na dala ng mga cloud cluster sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na siyang pumapasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility at nakaka-epekto ito sa may silaang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na dito sa may Visayas at Mindanao. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may Mindanao, inaasahan po natin ng maliwalas na panahon na sinasama ng mga localized thunderstorm, lalong-lalo na dito sa may area ng Davao Region, Sorsogon at Zamboanga Peninsula, dahil po yan sa epekto ng mga cloud cluster na siyang nakakaabot dito sa mga nasabing area. Samantala, para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Zamboanga Peninsula, inaasahan po natin makakaranas ng 23 hanggang 33 degrees Celsius. Samantalang dito naman sa may Davao, 25 hanggang 34 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 hanggang 31 degrees Celsius ang ating inaasahang agwat ng temperatura. Kaya naman iba yung pag-iingat pa rin po at paghahanda sa ating mga kababayan upang makaiwas po tayo sa mga biglaang magbabago sa mga lagay ng panahon at matinding sikat ng araw na siyang mapanganib naman na siyang nagdudulot ng mataas na temperatura na siyang masama sa ating kalusugan. Kaya naman ugaliin pa rin po uminom ng maraming tubig upang maging hydrated po ang ating mga pangangatawan at mag-iingat po tayo at manatiling maging alerto upang sa gayon alaman po natin ang pinakalitis na lagay ng ating panahon sa ating bansa. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayong nakataas na gale warning sa kahit anong baybay ng ating karagatan. Ngunit iba yung pag-iingat po ang ating pinapaabot sa ating mga kababayang mangingisda at sa mga pumapalaot dito po sa may silang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na sa may silang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao na kung saan meron po tayong inaasahan na moderate to rough sea condition, banayad hanggang sa magkakaroon ng mga matataas na mga pag-alon dahil po yan sa mga localized thunderstorm na kapag malakas po ang mga localized thunderstorm na siyang nagpapataas naman po yan ng alon ng ating karagatan na kung saan meron po tayong inaasahan sa may silang bahagi ng seaboard na taas na mga pag-alon na umabot po yan sa 1.5 hanggang 2.8 metro ang taas ng mga pag-alon na mapanganib pa rin po sa ating mga kababayan na may mga maliit na sakyang pandagat. Kaya iba yung pag-ingat po ang ating mga pinapayo. Samantala dito naman sa may kanlurang bahagi ng seaboard ay inaasahan po natin magiging banayad at mga moderate lang ang ating mga pag-alon. So katamtaman pa lang po ang ating inaasahan dyan ng mga pag-alon. Kaya malaya pa rin po makapaglalayag ang ating mga kababayang mangingisda. Subalit iba yung pag-iingat lang po ang ating pinapaabot upang makaiwas po tayo sa masamang epekto ng pagtaas ng pag-alon dahil sa mga localized thunderstorm at mga biglaang localized thunderstorm na siyang nagpapataas ng mga pag-alon ng ating karagatan. At yan nga po ang pinakalitis nating update sa bagyo na ating monitor na may international name na Sinlaku at ang low pressure area na ating monitor. Ingat po tayong lahat at manatiling maging alerto at updated sa mga panibagong ulat panahon na aming ilalabas upang sa gayon ay makapaghanda po tayo sa mga biglaang epekto ng masamang panahon sa ating bansa. Ingat po tayo and God bless us all guys. Bye for now.